Okay, magandang hapon po sa inyo mga kapatid at ngayong hapon ito ay pag-aralan po natin ang isang aral po sa Biblia para makapag-encourage po tayo ng mga mananampalataya, mga elders, mga deacons at lahat po ay pwedeng ma-encourage ng aral na natin ngayong gabing ito. Ngayong gabi ay pag-aralan po natin yung Seeking Godly Counsel. So yun, yung paghanap ng makadiyos na payo. So, basahin po natin ang Proverbs chapter 11 verse 14. So, sabi po doon, where no counsel is the people full, but in the multitude of counselors, there is safety. Sa Tagalog, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nawabagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. So, ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Nawa po ay panganahan mo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Nawa kayo po ang maitaas sa mga aming buhay. Nawa ang Banal na Espiritu ang magturo po sa aming buhay para maunawaan namin ang mga aral mo ngayon. Salamat o Diyos. Lahat po ito dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ito po ang ating binasa ay sulat po ng ating kapatid na Haring Solomon na kinikilalang pinakamatalino, pinakamayaman sa balat ng lupa. Yung mga nabuhay pa noon hanggang ngayon, kinikilala po siya. At makita po natin yung kanyang mga advice na napakaganda para po sa practical na buhay natin. Hindi po para sa eternal, kundi para po sa ating practical na buhay. At ito nga po yung ating pag-aralan ngayong gabi ito, yung about seeking godly counsel. So, siyempre tayo po yung mga mananampalataya, Kristiyano, na kahit tayo po ay born again kailangan po natin magpapayo sa atin. At alam po natin, ang tayo po ay nabubuhay sa magulong panahon, nabubuhay po tayo sa talagang talamak ang kasamaan. At tayo po, bilang born again, ay nandun, mayroon po tayong tinatawag na buhay physical. At yung buhay physical na yun, ay minsan ay talagang lumalabag na sa kalooban ng Diyos na kailangan po natin ng godly counsel. So, tingnan po natin sa mga sinasabi po dito, mga kapatid, sabi dito ay yung talatang ating binasa sa pamamagitan ng ating kapatid na Solomon. Solomon in the verse of previously cited desire the reader to seek help from others. So kailangan itong sulat ng ating kapatid na Solomon, ninanais niya na yung mga bumabasa ng kawikaan na sulat niya ay humanap ng payo, ng tulong. At kanino hahanap ng tulong? Ayon sa talata, kung ating babalikan, sabi dun sa 14, where no counsel is the people full, but in the multitude of counselor, there is a safety. So, siyempre, tinutukoy na counselors doon ay yung mga godly counselor. So, may safety o mayroon tinatawag na maililigtas ka nito doon sa mga maling aral, maling pamumuhay, maling at ugali sa mamagitan ng mga payo ng mga godly advice. So, tayo po bilang mga mananampalataya, siyempre po hindi po naalis yung pride. Nandyan pa rin po yun, kahit po natin itanggi, pero nandyan po yun talaga yung umiiral pa rin sa atin yung pride, yung tinatawag na takot, fear that others will not fear. Baka natatakot tayo na hindi tayo kalinain ng iba bilang Kristiyano. Tapos yung iba walang pananampalataya, lack of faith. So, kaya nga kailangan natin ng godly advice para yung ating mga kahinaan ay ma-overcome po natin bilang tayo mga Kristiyano. So,
Tingnan po natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, ah, kung saan po tayo makakakita ng mga godly counsel para sa ating buhay, para sa ating iglesia, na siyempre ang iglesia kalipunan ng mga mananampalataya, mga na born again na through the Holy Spirit na inadagdag sa kalipunan. Yun po yung iglesia o church. So, number one, the best source for godly counsel is the Word of God. Yung salita ng Diyos, ito yung number one na source ng tinatawag na godly counsel. Dito po tayo kukuha ng mga advice. Kasi tingnan mo natin si Haring Solomon, yung kanyang advice. Unang advice nga niya, di ba? Yung multitudes of counselor. Maraming nagpapayo. Ano po yun? God's Word will never lead you in the wrong path of life. Kapag yung Word of God ang ginawa nating tagapayo o kukuha tayo ng tinatawag na advice, hindi tayo dadalhin ito sa kapahamakan. Dadalhin pa tayo po nito sa daan ng buhay, yung tamang buhay, tamang pamumuhay sa mundong ito. Kaya nga, di ba, sabi ni Haring Solomon, no, di ba? Huwag mo ni Haring Solomon na trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. At in all thy ways acknowledge Him and He will direct thy paths. Sa pagtiwala tayo sa Diyos, siyempre yung salita ng Diyos ay nandun na po, nakasulat, kaya doon tayo nagtitiwala. Hindi na po tayo nagtitiwala sa kapwa-tao natin, lalo na po sa unbeliever. Nagtiwala tayo sa salita po ng Diyos. At ang sabi po dito sa 2 Timothy 3:16, yan, paborito po natin yan. Especially katatapos natin na pastor's fellowship doon po sa kabanatuan ng ating biblical leadership. Ano po yung sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17? All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa pagkaliwat sa Tagalog, ano po yung sabi doon? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdang, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ito pala ang kasangkapan ng Diyos, yung salita ng Diyos na tayo po ay mapabuti. Yun. Ito yung unang konsultahin natin, yung Word of God, para doon sa tinatawag na godly counsel, yung maka-Diyos na payo. So pag binasa mo ang Genesis to Revelation, makikita mo na talagang ang daming mga lesson, daming advice na pag in-apply natin sa ating buhay, mapapabuti tayo. Maraming mga sumulat ng banal na kasulatan na kung pag-aaral natin ang buhay nila, sila po ay talagang nagpursige sa kanilang temporal na buhay para sila ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So makita po natin dito sa sulat po natin kapatid na Pablo, no? 4 yun, bahagi ng kasulatan para po tayo ay mapabuti, para tayo ay maayos, para tayo ay maging magandang direksyon ang buhay natin. Number 1 nga niya sinabi, nasabi doon, ang lahat ng kasulatan na kinilala ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo. Yun, sa pagtuturo sa bata, pagtuturo sa mga kapatiran, sa lahat ng klaseng pagtuturo. Sa physical man, sa financial, spiritual, kapag magtuturo tayo, dapat maggagaling po dito sa banal na kasulatan. Yun. Yan po yung kapakinabangan nito. At yun po ang magandang konsultahin itong
banal na kasulatan pagdating sa pagtuturo. Hindi ka pwede magkonsulta sa kani-kanino man, lalo na pa mali ang aral. Alam mo nang ang religion nagsimula lang sa kung kailan lang. Ang kukonsultahin natin mismo ay yung mga sumulat ng banal na kasulatan. Ano ba yung payo nila dito? Yung payo ni Solomon, payo ni Moises, payo ni Apostol Pablo, payo ni Juan, ni Pedro. Yan ang konsulta natin. Yung mga nauna sa atin, di na kailangan magpakapagod tayo, di na kailangan magpakahirap tayo para mag-isip ng ipapayo. Nakasulat na po yan eh. Yun. Ano pa? Sabi doon, sa talata, pagsansala. Yun. Biblia rin ang gagamitan natin. Pag sa may mga kapatiran tayo na kailangang sansalain yung aral, yung pamumuhay. Yun. Kailangan sabi doon, reproof. Yun. I-reproof natin at ang gagamitin natin itong salita ng Diyos. Yun. Pangatlo, pagsaway. Yung tinatawag na correction. So, pag may mga kapatirang mali ang kanang buhay na sa iglesia, nawawala na sa hulog, yung tinatawag na buhay ay parang gusto nila bumalik na naman sa dating buhay nila. Nung una ay mainit sa paglilingkod, pero ngayon nawala na yung init, malamig na. Ay hindi yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Nais ng Diyos yung paglilingkod natin ay tuloy-tuloy. Kaya sa pag nagbabasa tayo ng Biblia, yon, kinokorek tayo, sinasaway tayo, yon, tinatama yung ating maling pamumuhay. Ano pa? Sa ikatututo na nasa katuwiran. Yon, kapag nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, marami nating natututo. Kaya di ba sabi ni Apostol Pablo, Romans 15:4, anumang ang banal na kasulatan ay sinulat para sa ikatututo natin. At kapag binabasa natin ito, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Yun ang purpose. Ba't tayo nagbabasa ng lumang tipan at lalo ng bagong tipan? Lumang tipan, ba't tayo nagbabasa? Matututo tayo sa mga unang mga lingkod ng Diyos. Halimbawa, si Moises, o sa Genesis pa lang, dami natin matutunan doon. Kay Adan, anong matutunan natin? Huwag magsisinungaling sa Diyos. Yun, maging tapat o maging under desire. So marami mga lingkod ng Diyos, under desire. Hindi makapag-desisyon ng hindi sasabihin sa kanyang asawa. Yun. Pwede tayo magsabi, pero ang final authority, ikaw pa rin. Hindi yung pag sinabi ng asawa mo, ito, papa, daddy, o papay, o amang, ano man ang tawag sa'yo, sumusunod ka na. Ang dapat konsultahin mo sa decision mo, yung kapwa-elder mo. Yun. Kasi nga, mahiiba ang emosyon ng babae at lalaki. So, hindi naman natin inaano babae, kundi dapat, pwede natin silang konsultahin, pero ikaw talaga yung magbabalansi as an elder, as an pastor. Kung hindi ka sigurado sa desisyon mo, magkonsulta ka sa iba't ibang mga elders, iba-ibang pastor, at ikaw pa rin naman ang final na magdedesisyon. Pero dapat yung desisyon natin is according to the will of the Lord. Hindi according to your emotion, hindi according to your wife, hindi according sa nakapaligid sa iyo, but according to the will of God. So, ano pa? Sabi doon, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun. Ano yung ginamit doon para yung mga tao ng Diyos ay maging mature? Yung salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi na tayo nagkakasala, kundi magiging mature lang sa spiritual na buhay. At ang ginagamit ito ay ang written word of God o yung tinatawag sa Greek na rima. Yun, baka magkaugatan na naman ng Greek. Baka magkaiba na naman ang meaning nito. So yung Greek ng word of God, yung written revelation of God is rima. Ito yung revealed will ng Diyos. Dahil dalawa ang revealed ng Panginoon, dalawa yung
revelation, no? Direct revelation and written revelation. Siyempre yung direct revelation, nangyari yon siyempre sa mga unang lingkod ng Diyos. Pero sa ating kapanahunan, wala na akong direct revelation. Tayo'y umaasa ngayon sa tinatawag na written revelation o revealed will ng Diyos sa pamagitan ng mga sinulat ng mga propeta, mga apostol na nauna sa atin. So, tingnan po natin dito sa Psalms 119 verse 105. Ang sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my feet. Napakahirap po sa isang Kristiyano na wala po siyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, ito ay ginaya sa sa lampara na siyang magbibigay sa atin ng tanglaw ng ating mga paa kapag tayo naglalakad. Kita mo, pag madilim, kapag may lampara ka na may sindi, siyempre may ilaw po yun, hindi lang lampara. Sabi doon, in a light unto my path. Hindi lang lampara ng paa, kundi ito'y ilaw sa aking daraanan. Yun. Ibig sabihin, yung ating direksyon ay magiging maayos. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He will direct thy paths. Siyempre, pag ina-acknowledge natin ang Diyos, sinusunod natin yung prinsipyo niya. Ano yung prinsipyo niya? Yun po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Yun po yung pag-a-acknowledge natin sa Diyos. Paano na natin sasabihin, ina-acknowledge natin ang Diyos, hindi natin sinusunod yung kanyang kalooban? Sa lahat, sabi daw, in all thy ways, sa lahat ng lakad po. Ibig sabihin, ikukonsultahin mo ang Diyos sa mamagitan ng salita niya, tama ba yung gagawin ko? Kalooban ba ito ng Diyos? O gusto ko lang? Kaya nga importante yung pagbabasa ng Bible, pakikinig ng mga preaching, dahil diyan po malalaman kung mali na tayo. Yan po yung sabi ng psalmist na napakahalaga po yung salita ng Diyos. Sabi doon sa bahagi yon, Thy word is a lamp unto my feet, in a light unto my feet, and to my path. Yun. At sabi pa sa 119 verse 11, Thy word is hid in my heart that I will not sin against thee. Yung salita ng Diyos, nilalagay ko sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa Kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga na yung godly counsel manggagaling po sa mismong salita ng Diyos. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, ng salita ng Diyos, nandun po talaga kung talagang totoong born again ka, magkakaroon ka ng conviction. No? Magkakaroon ka ng tinatawag pong enlightenment na mali pala ako. Ito pala yung gusto ng Diyos. Kahit gusto ko, hindi naman gusto ng Diyos, babaliwarain ko yung gusto ko. Kasi nga, nagbabasa ka. Paano mo malalaman kung hindi ka nagbabasa? Yun. So, pangalawa, another good source ng tinatawag na godly counsel is those that walk in commune with the Lord. Yun. Yung mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos na ginagamit, lalo na po yung mga lingkod ng Diyos, mga biblical leaders. Yun, pag-aralan po namin noong last Saturday and Sunday. Napakaganda po ng biblical leadership kahit hindi po namin natapos. Pero doon pa lang, ilang topic po yun. Binabalik-balikan ko nga po, ang ganda po talaga. Marami po akong natutunan doon na hindi porke ikaw ordained elders, ordained deacons ay hanggang doon lang. Ang dami nating matutunan doon. Kaya pwede nating balik-balikan at yung mga natira papag-usapan para maitakin uli, para lifetime process po ang ating improvement, ang ating paglago sa espiritual. Hindi porke ikaw ay pastor, sabihin mo tama na, malago na. At kahit sino man, no, pastor ka man, deacon, o sino man, lahat po tayo, gusto ng Diyos lumago tayo. At ang ginagamit po dyan, mga kapatid, ay mismong lingkod ng Panginoon. No?
At makita po natin, no, sa Proverbs, tingnan natin. Proverbs chapter 13 verse 20. Anong sabi doon? He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. No? Napakagandang talata, mga kapatid. Di ba? Sabi doon, lumalakad ka nakasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Ay sino ba yung tinatawag na pantas? Di ba sabi ng ating Panginoon, yung sa Matthew chapter 7 verse 24, na sino mang gumanap ng kanyang mga salita, siya yung tinatawag na pantas. Yung mga taong inasa buhay ang salita ng Diyos, yun po yung mga pantas, mga wise men ang tawag po doon ng ating Panginoon. At sino man yung mga fool? Ito yung mga tao na narinig ng salita ng Diyos, nalaman ang salita ng Diyos, pero hindi naman isinabuhay. Yun yung mga hangal na sinasabi ng Panginoon. Kaya dito po, ano yung punto dito ni Haring Solomon, mga kapatid? Na kapag tayo humingi ng advice, maliban po sa salita ng Diyos, yung talagang malalapitan natin, na lingkod ng Diyos, o kahit hindi lingkod ng Diyos, kapatiran man, na talagang makita mo yung buhay niya. Makita mo na yung salita ng Diyos ay isinasa buhay niya. Yung kanyang magandang patutuo ay makikita mo sa kanya. Na kahit hindi naman kagalingan siya sa pagsasalita, pero yung buhay niya ay talagang makikita mo yung application ng salita ng Diyos. Na-i-apply niya. Kanin mo naman, napakagaling mo magsalita. Talagang English speaking ka pa. Talagang yung grammar mo, correct. Eh, yung buhay mo naman baliktad. Worldly ka pa rin. Nagkukumit ka pa rin ng mga makamundong bagay. Nagkukumit ka ng adultery. Nagkukumit ka ng fornication. Nagkukumit ka ng covetousness. So, walang kwenta yun, mga kapatid. Ang hinahanap ng Diyos, yung mga ano sila? Yung wise men, yung mga matalinong tao, na yung mga matalinong tao, ito yung mga taong lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Para hindi ho tayo mapariwara, hindi ho tayo mapahamak. Hihingi po tayo ng advice kapag tayo may mga problema sa buhay, kapag tayo may mga struggle, mga kinakaharap ng mga dalahin. Yun, bukod sa salita ng Diyos, humingi po tayo ng payo sa ating pastor, sa ating kapatiran, na alam natin na makapagbibigay po sa atin ng advice biblically. Yun. Kasi dapat biblically ang advice eh. Hindi yung i-advise mo lang na yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman ng pastor, nararamdaman ng deacon, eh dapat may supporting, may biblical truth. Yung Bible-based ang ipapayo. Hindi yung, ako sa iyo sis, ganito ang gawin ko. Kung ako sa iyo brother, ganito ang gawin ko. So kailangan mayroong suporta ng spiritual values, at yun ang Word of God. So, kaya nga ibinigay, di ba, yung mga propeta, apostol, evangelist, at pastor. Siyempre, sa New Testament, yung mga pastor na, no? Elder. Kaya tayo naniniwala na yung pag yung sa ministry, kaya ibinigay yon ay may dahilan, no? Ano yon? For the perfecting of the saints. Yun. For the ministry, for the edifying of the church. Yun kayong dahilan. Eh kung hindi ka magkukonsulta sa pastor, magkukonsulta ka lang pag nagawa mo na yung decision mo, yun pala yung mali. So, ano hindi kukonsulta mo? Di yung panibagong problema. So, yung unang problema, kung mayroon kang decision na hindi ka sigurado, magkonsulta ka na agad. At ang ginagamit din ng mga elders, mga pastors, para lumago tayo. Kangaya-ngaya nga may mga pangangaral na ganito.
Yun. May mga Bible study pa. Yun. May personal advice pa. So, ang dami na eh. At yan, mga godly advice po yan. Yung mga preaching, godly advice po yan eh. Kala natin, ganun lang yung preaching. Pero ang totoo nun, advice po yan. Ini-encourage pa tayo na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. So, tingnan po natin mga kapatid, yung mga example sa Biblia na they are willing to look to others for help and guidance in times of trouble. Tingnan natin sa Genesis chapter 41 verse 38 to 39. Ito yung makita natin na example na humingi ng payo. Verse 38, and Pharaoh said unto his servants, can we find just our one, as this a man in whom the Spirit of God is? Yun, sabi ni Pharaoh, na sabi doon, kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito, na taong kinasihan ng Espiritu ng Diyos? Yun. Kahit si Pharaoh, hindi naman godly people yon. Pero sinabi niya na may masusumpungan ba tayo na kinasihan ng Espiritu ng Diyos? So, 39, sabi doon, and Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had showed thee all this dear, is none so discreet and wise as thou art. At sinabi ni Pharaoh kay Jose, yamang inabatid sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, ay walang matalino, pantas na gaya mo. Yun. Tapos, when the Pharaoh of Egypt called for the help of Joseph the man, he called upon for the guidance and help in the days to come was Joseph. Yun. Alam mo, hindi yung advice. Sinong hindi naman hindi naman matalino si Joseph sa secular eh. Yun. Talagang godly people lang talaga si Joseph. Mayroon talaga siyang dedication, mayroong pagkilala sa sovereignty of God. Malawak pa yung kanyang pagkakilala sa Diyos. At yun, nagamit niya sa kanyang pamumuhay, yung pagkakilala niya, mataas na pagkakilala sa Diyos. Na kahit siya ay ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid, inihulog sa balon, ibininta, kahit doon sa araw-araw na ginagawa ng asawa ni Potiphar, nagamit din po niya yung pagiging makadiyos niya na inisip niya, asawa ito ng aking amo, hindi ko ito papatulan. At kaya nga nakulong siya, dahil hindi niya pinatulan yung asawa, ginawa siya ng issue. Ganon, no? Pero hindi pa rin siya nagreklamo sa Diyos. Pwede naman siya mag-complain, Lord, bakit ganito? Wala naman akong ginagawang masama. Sumusunod na ako sa iyo. Bakit ito pa yung nangyayari sa akin? At alam natin na may divine purpose pala ang Lord. At yun, ito na yung Pharaoh mismo humingi ng advice sa kanya kasi yung mga tagapayo sa kanya, walang may advice na maganda eh. Hindi siya kumbinsido doon sa mga sinasabi. Kaya makita po natin mga kapatid na kahit minsan unbeliever, ay nangihingi ng payo yon sa pastor, sa Kristiyano, kasi alam nila makadiyos. Pero kung pastor, tampalasan, hindi makitaan ng good testimony, paano ka lalapitan ng mananampalataya? Paano ka rin lalapitan ng nakapaligid sa'yo? Ikaw mismo, bagsak ang patutuo. Si Joseph, good testimony ito mga kapatid. Maganda ang patutuo niya. Talagang, kaya naging magandang patutuo niya. Kasi nga, namumuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya humingi ng advice sa kanya ang Pharaoh. Yun, talaga. Siyempre, alam natin yung kwento at palagi natin naririnig yan. Pero, ang pinakapunto doon, sa mga godly people tayo, humihingi ng advice. Ito nga, unbeliever humingi ng advice sa godly people. Tayo pa.
Minsan, believer, nauna pang sabihan ng kanyang problema, yung mga unbeliever. Sa halip na sa godly people, sa halip sa pastor, sa mga biblical leaders. Doon pa sa mga ibang tao na humihingi ng advice. Kaya minsan, mali na rin yung decision. Bakit to? Ano ipapayo ng mga unbeliever sa'yo? Unbeliever nga yun eh. Wala akong godly advice yun, kundi worldly advice ang isasabihin nila sa atin. So, pangalawa, tingnan natin, 2 Kings chapter 5, verse 9 and 10. Ito po ay sa katauhan ni Naaman. So Naaman came with his horses and with his chariot, and he stood at the door of the house of Elisha. Sa gayon na paroon si Naaman, nadala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. And Elisha sent a messenger upon him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Yun. So, nagsugo si Eliseo o si Elisha sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. So ito yung advice ni Elisha. Elisha counsel was not what Naaman expected but according to God's counsel. So siyempre gusto ni Naaman si Elisha ang kumausap sa kanya. Patuloyin siya at i-counsel pero nagsugo lang. Sabihin mo sa kanya, ganito ang gawin niya. So ano ba yung tapos ano sabi sa verse 9? Naaman came with his horses and with his chariot, and he stood at the door of the house of Elisha. Sa gayon na paroon si Naaman nadala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Hindi, inulit lang na ayaw maniwala ni Naaman. Gusto talaga niya ma-verbal na makausap si Eliseo. At sabi, sa Tagalog at si Eliseo ay sugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. So, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto flesh of a little child, and he was clean. Sinunod na niya. Ano bang ini-expect niya ni Naaman? Baka hindi, alam naman natin ang ilog Jordan, napakarumi. Siguro isip niya makausap si Eliseo. At hindi niya inisip na doon siya papaliguin doon sa maruming ilog. Baka sa ibang ilog sa papuntahin, doon sa malinis. So, yun, ang maganda sa kanya, sumunod din. At nakita natin na gumaling din siya. So, ibig sabihin lang mga kapatid dito, yung mga taong talagang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang lapitan natin na humingi tayo ng advice. Ito nga, no? May sakit. Yun. Ano yung gagawin niya? So, di ba sa New Testament sa James, kung may sakit ka, ipapatawag. Sinong ipapatawag? Sinabi ba doon na ipapatawas? Yung iba ipapatawas. Hindi naman. Tumawag ka pa ng albularyo, nanuno raw. Sabi doon, ipatawag ang matatanda sa iglesia. Sino ba yung matatanda sa iglesia? Di ba mga elders, mga pastors, mga preacher, mga deacons, yung mga matatanda sa iglesia yon. At ipanalangin, pahiran ng langis. So, importante po yun mga kapatid, na nirerespeto natin yung mga lingkod ng Diyos pagdating sa mga desisyon natin sa buhay. Kasi malaki po yung pananagutan po ng mga pastor sa atin. Di ba sabi doon na yung kaluluwa natin, sila ay magsusulit ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, mananagot po
accountable po yung pastor sa ating mga kaluluwa. Kaya nga ganun lang talaga ang pagpupursige ng mga pastor para sa pangangaral eh. Bakit? Gusto ko ng Diyos yun. Hindi ho talaga dahil sa pastor. Dahil ito yung gusto ng Diyos. So, sino pa ho? Yun, pangatlo. Si Daniel, no? Tingnan natin, Daniel chapter 5, verse 13 to 17. Then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which are of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry? Yun, tinanong siya. Sabi din, nang magkagay dinala si Daniel sa harap ng hari. Ang hari ay nagsalita at ang sabi kay Daniel, ikaw bagay si Daniel na sa mga anak nagpagkabihag sa Judah, na kinuha sa Judah ng haring aking ama? Have you heard of thee that the Spirit of God is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee? Yun. Pagkatagalog, nabalitaan kita na ang Espiritu ng mga Diyos, binanggit pa nga, siyempre, hindi naman ito naniniwala sa isang Diyos Talagang maraming Diyos ito Sabi doon, na ang Espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo at ang liwanag at unawa ay marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. Yun ang sabi ng hari. And now, the wise men, the astrologers have been brought in before me, that they should read this writing and make known unto me the interpretation thereof, but they could not show the interpretation of the thing. At ang mga pantas nga, ang mga encantador, dami no? Pantas, o siyempre yung mga pantas ito, ang mga secular wise ito, mga nag-aral, mga encantador, dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan. Ngunit hindi nila napaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ganun mo yun, no? Ang daming dinala sa kanya ng mga pantas, mga encantador, pero hindi nila mabasa yung nakasulat doon sa pader. And I heard of thee that thou canst make interpretation and dissolve doubts. Now if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about thy neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Alam mo yun, no? Ito yung agreement nung hari na kung mababasa mo yun, may papaliwanag mo yun. Ano sabi doon? Sabi doon, ng mga kahulugan, makapagpapaliwanag na alin, kung iyungang mabasa ang sulat at mapapaaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay murado, yung scarlet, at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong liig, at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Ganun, ito yung ano sa kanya, offer. Siguro pag mga mukhang pera, mga pastor na mukhang pera, so good, marino, talagang igagrab na ito. Yung ang patatas, ginagrab, lalo na ito. Alam mo, dadabitan ka ng ganito, kukwintasan ka ng sa liig ng anong kwintas, ginto. Tayo, hindi naman tayo nagkukwintas. Ito, offer ito ng hari. At ano pa yung sabi doon? At ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Alam mo, hari, may pangalawa, siyempre. Natin kung ano yung pangalawa doon Pero siya ikatlo. Talagang ini-offer yung napakataas na posisyon. Pero anong sagot ni Daniel, mga kapatid, sa offer? Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. Yun. Ito yung maganda, mga kapatid, na sabi ni Daniel, nang magkagay sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, iyo na ang iyong mga kaloob, at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipapaaninaw ko sa kanya
ang kahulugan. Yan po yung karakter ni Daniel, mga kapatid. Hindi po siya after sa pera, hindi siya after sa material. Ay, alam mo, inuopera na nga, posisyon. Hindi siya after doon sa posisyon. Magiging ikatlong pinakamataas na posisyon doon sa kaharian. Mabasa lang niya. At sabi ni Daniel, babasahin ko yan. Pero sa ina yung regalo. Ibigay mo na yung mga gantimpala sa iba. Pag sa panahon natin ito, talagang siguro, ang ganda. Babasahin ko na agad. Baka mabilisan pa. So, Daniel's reputation for wisdom and discretion was remembered, and discretion was remembered when others had no answers. Ang tawag nga sa kanya ay greatly beloved. Greatly beloved. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright. For unto thee I am now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam. Yun. Greatly beloved, minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking salita sa iyo. At tumayo kang matuwid sapagkat sa iyo sinugo ako ngayon. At ang kanyang masalita, ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo sa nanginginig. Daniel was blessed with the wisdom of God to interpret the words that the fingers of man's hand had written. Yan. Talagang binigyan ng wisdom ang ating kapatid na Daniel para mabasa yung nakasulat ko sa wall. Yun. Ang maganda nun, talagang makita natin na talaga si Daniel makadiyos. Hindi na, talagang nandun yung pagiging makadiyos talaga niya. Yun, punta tayo sa pang-apat na kapatid. In Acts 2:37, now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Yun. Alam natin itong story ito yung tatawag na sa New Testament, yung Pentecost. At nangaral po dito si Apostol Pedro. At talaga napakahaba yung preaching niya. At pagkatapos ng preaching, yung mga, sabi doon, nang marinig na nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso. Yun, sabihin nangasaktan, buhay sila spiritually. Na nangasaktan kasi pag hindi buhay, hindi masasaktan yun. Parang robot lang yun, natatalbog. At sinabi kay Pedro sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Yun, ito yung tanong. So nagtanong sa nangangaral. Hindi yung pag nasaktan, matitisod, dinadadalo, yun, ichichimi si pastor. Ito nasaktan na Pero nagtanong, anong gagawin namin? Yun po dapat maging ugali po natin mga kapatid. Nagtatanong tayo sa lingkod ng Diyos na ano ang gagawin namin, pastor? Ano ang gagawin ko, pastor? Ito na yung problema ko, ito na yung sitwasyon ko. Hindi na po ako makapag-church. Ano po yung gagawin ko? Yun. Dapat, ano po tayo? Ito rin natin yung pastor, kapatid natin yan. Kaya nga tinawag ng elders, nakakatandang kapatid. Kung itinuturing mo yung nakakatandang kapatid, hindi ka magdadalawang isip na magtanong kung anong gagawin mo sa buhay mo. Pastor, gusto ko po mag-abroad. Humingi ka ng advice sa pastor mo. Saan bang bansa ka pupunta? Baka punta ka sa Russia, sa Ukraine. Ay, gira doon. Yun, anong gagawin mo? Anong gagawin mo doon? Magiging bala ka lang doon. So, hingi ka ng advice sa pastor para mapabuti. Ito ang advice, di ba? Anong gagawin namin? Anong sabi ni Apostol Pablo? Repent and be baptized. Yun. Magsisi at magpabautismo. Kasi nakarinig ka na ng Word of God Nakumbi ka na. Anong dahilan pa? Sabi ni Apostol Pablo, yan po yung magandang advice. Kaya yung mga nakakarinig ng Word of, ng mga salita ng Diyos, alam mo na totoo, God is sovereign.
Yun, narinig mo na, nakailang rinig mo na eh. Narinig mo na yung tulip, total depravity of man, unconditional election, limited atonement, irresistible of grace, preservation of the saints. Yun, pabalik-balik lang po yan eh. Narinig mo na ang 5 phases of salvation. Ano yung 5 phases? The eternal phase of salvation, the legal phase of salvation, the vital phase of salvation, the practical phase of salvation, and the final phase of salvation. Yun, pinaulit-ulit lang yan eh. Yan ang pinakapundasyon. At yung isa pa, the purpose of the gospel. Pag minamahal mo na ang mga aral na yan, magtanong ka na sa pastor mo, ano ang gagawin ko? Yun. Kasi may gagawin ka eh. Dahil lang naman puro pakinig ka lang eh. Kapag alam mo na yan, may gagawin ka. At ano ang unang ginawa ni Peter? Ang sabi doon, repent. Ano yung i-repent mo doon? Yung mga dating bagahe mo, yung dati mo mga ginagawa, itapon mo na yan. Wala kang ititira sa mga bagahe mo na hindi naman biblical, hindi naman sa katotohanan. At ano sabi ni Peter? Repent and be baptized. Yun. Magpapabautismo. Kaya hindi naman ka talaga kaagad babautismo eh. Minsan, gusto lang magparami ng membro yung local church. Sige, bautismado na. Nagpalugaw. Ang daming dumalo. Tinanong, magpapabautismo ka na ba? O sige, sa linggo, magbaptize tayo. Mga 100 babautismuhan, picture-picture, padala sa Amerika. So may suporta agad, patatas. Yun. Eh dito tayo sa local lang. Kahit kamote, basta masarap naman yan. Basta yung mga kamote na mga tawag doon, malalako. Matatamis po yun. So, yan na natin. Number 5. In Acts chapter 15, verse 2. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other them should go up to Jerusalem and to the apostles and elder about this question. So, at nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuliksaan sa kanila, ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ayon sa kanila ay magsiyaon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Yun, alam mo no? May pagtatanong nangyari. Pero gusto nila, pumunta sina Apostol Pablo at Bernabe sa mga apostol sa Jerusalem para magkonsulta. Yun, alam mo, si Apostol Pablo na ito, pero magkukonsulta pa rin kanino? Sa mga apostol. Doon nga siya nag-aral eh. Kaya tayo, lalo ng mga elders, hindi porke tayo ordained elders. Eh, feeling natin, alam ko na yan eh. Yun. Mas maganda pa rin, kunin natin yung mga advice ng kapwa elders natin. Tama ba ito, elder? Tama ba ang desisyon ko na mag-resign ako sa pagiging pastor kasi ganito, ganoon. Mamundok na lang ako. Tama ba, elder, na itiwalag ko na si brother kasi nakita ko may kaholdingan sa SM. Porque nakita mo, titiwalag agad, hindi mo pa nakakausap, hindi mo pa na-apply yung 3 proseso ng pagdidisiplina. Yung kakausapin ng sarili nan. Anong pangalawa? Magsama ka pa. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Doon mo na sasabihin sa iglesia. Hindi nang pag nakita mo na ka-holding hands ang final na isip mo may nagko-commit ng adultery, yung pala kapatid lang na matagal nang nawalay at nagkita bigla. Nung nagkita, talagang sweet na sweet sila. Holding hands, biso-biso pa. Nakita mo sa SM, ang final mo nag-commit na ng adultery. Wala ka pang pruweba. Ang pruweba na nakita mo. Pero yung makausap mo, wala So, kailangan i-apply po natin. Yung alin po? Yung tinatawag pong process of discipline. So, si Apostol Pablo, makita natin, may maganda yung attitude niya, may humility. Hindi niya sinabi, hindi ako, tama ako. So, pumunta pa rin po siya sa Jerusalem, umahon, sabi doon, sabi na, magsiyahon sa Jerusalem sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. So may nauna po kasi sa kanila na
pwedeng konsultahin natin. Katulad natin, no? Ako, pag medyo hindi ko pa naiintindihan, yun, konsulta sa mga nauna natin, yung mga elder sa Amerika, yun, ilang elder tinatanong ko, parehas ang mga sagot nila eh. Hindi sila nagkakamay, kaunting pero halos parehas. Yun, pang-anim, in 1 Corinthians chapter 7, it was the Apostle Paul who gave counsel to the members of the church at Corinth concerning their question about marriage. Yun, ito, sa 1 Corinthians talaga, alam natin na ito yung iglesia na medyo hindi maayos na iglesia. Pero siyempre, iglesia pa rin ng Diyos yun. Iglesia pa rin ng Diyos itong Church of Corinth na medyo may mga inaayos lang. Kaya nga sinusulatan sila ni Apostol Pablo para maayos yung problema. Hindi naman porke gumawa ng mali, hindi na sa Diyos. Sa Diyos sila. Kailangan lang mayroong magpayo, mag-counsel. Kaya itong sulat ni Apostol Pablo, payo ito, counsel ito. Sabi ni Apostol Pablo, now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Yun, sabi ni Apostol Pablo. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki, huwag humipo sa babae. Yun yung payo niya. Kung gaya ba natin yun? Na yung mga walang asawa, huwag nang mag-asawa. Kung kaya mo yun, kung hindi mo kaya, wala kang asawa, pag nakakatitig ka naman tudong-tudong pagnanasa mo, hinuhubaran mo na yung babae, mag-asawa ka na lang kaysa magkasala. Kaya babasahin natin yung sunod na talata. Sabi ni Apostol Pablo, pero kung maiwasan yung tinatawag na fornication, mag-asawa ka na lang kaysa magkasala. Yun. Yung kabuuan ng chapter 7, tungkol sa pag-aasawa yan Kaya, maganda po yung manatili po tayo doon sa aral po ng Biblia, lalo pag sa konsulta sa mga lingkod ng Diyos. Yun. Simulan din natin dito po, in Paul's letter to the Colossians. Yun. It is clear that men like Epaphras had made 1,000 to 1,000 mile journey to Rome. Yun, naglakbay po ito si Epaphras. Siyempre, may kasama po siya si Onesimus. At siyempre, alam natin, was in prison, seeking counsel concerning the issues the disciple faced in Colos. So, ano sabi daw? And sister, the examples of Scripture are clear. Many times throughout history, that children of God were blessed to receive good godly counsel concerning the troubles and issues of life, are willing to seek for godly counsel, or where we fall into the pit of self-sufficiency, let us not be afraid to measure our conclusion with others who have been blessed with wisdom, and most of all, let us compare all things to the word of the Lord, which is always right. Kapag ang ginamit po natin ay Word of God, laging tama po yan. Wala hong mali sa salita ng Diyos. Talagang makita natin na kapag tayo nagkonsulta, una sa salita ng Diyos, pangalawa sa mga lingkod ng Diyos, mapapabuti po yung ating buhay. Lalo na po sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. So yun lang po mga kapatid sa gabi ito, at maraming salamat po sa Diyos, at nawa lalo tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless po sa lahat.